A crisis, mga kapatid, is a decisive moment. It is a turning point for an individual, family, or group. The word crisis actually comes from the Greek krimian, meaning to decide. So, ibig sabihin po niyan, pagka nasa crisis ka, ay kailangan mong magpasya, mga kapatid. Sabi nga po dito, it's a turning point for an individual, family, or group na kailangan mong mag-decide, sapagkat nandun ka sa isang kalagayan na kailangan mong mamili. So, crisis po yan. So, if you are going through in a crisis, mga kapatid, you need to decide kung alin ang gagawin mo dito, ano ba ang uunahin mo, alin yung pahuhuli mo, mga kapatid. So, kaya nga po, in the first place, doon sa karanasan ni Joseph, crisis does not care about the status of people. Ibig sabihin, crisis are no respecters of person. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, kahit sinong tao ay meron pong mga crisis. Hindi ko lang alam sa inyo, mga kapatid, kung anong crisis ninyo ngayon. Ito ba ay financial crisis? Emotional crisis po ba yan? Or sabihin po natin health, crisis, mga kapatid, or spiritual. Sa bansang Ehipto, when the famine came to Egypt, it came to everyone. Nung nagkaroon po ng tagtuyot at kagutuman sa buong lupain ng Ehipto, mga kapatid, lahat sila apektado, mahirap at mayaman man. The poor, the rich, even royalty were all affected by the crisis of the moment. Kaya nga po, gano'n din po yan sa buhay natin. Every person in the world is affected by crisis from time to time. Kahit sabihin mo pa, mga kapatid, yung pinakamayaman na tao sa libutang ito. Dito sa lupang ito, sino-sino po bang makilala ninyong mga pinakamayayaman Pero kahit yung mga yan, meron din po mga crisis na dumarating sa kanilang buhay. So, ako, halimbawa po, mga kapatid, in my life, it seems that I move from one crisis to the next. Parang hindi natatapos yung crisis, mga kapatid. Ako, personally, sinasabi ko sa inyo, merong isang crisis ngayon, pagka yan ay nagkaroon na ng solusyon, another crisis na naman. Minsan, mga kapatid, ay dumating nga po yung panahon sa buhay ko na hindi lang sa akin, kahit sa kaming mag-asawa, na meron kaming ginagawa ng solusyon na isang krisis, mga kapatid. Hindi pa namin nagagawa ng solusyon yung isang crisis, may iniisip pa kami ibang crisis. Meron pang mga crisis. Napakahirap. Kaya ako'y naniniwala, mga kapatid, na yung karanasan ko ay hindi ako nag-iisa. Alam ko meron din po kayong mga karanasan. I see that happening to all people around me. And this life is a life filled with crisis moments. And no one gets out of this without going out of this world without facing moments of crisis. So lahat po tayo. Si Solomon, mga kapatid, sa kanyang buhay, ay ganyan din po ang nakita niya. Tingnan niyo, sabi niya dito, Ecclesiastes 2:17. So I hate life because the work that is done under the sun was grievous to me. Sabi niya, kaya sabi niya, parang galit ako sa buhay. Meron bang mga ganyan, mga kapatid, galit sa buhay dahil po sa mga napakaraming crisis? Kaya po sabi niya, all of it is meaningless, a chasing after the wind. Para lang daw po siya nanghuhuli ng hangin, hindi po niya mahuli-huli. Sapagkat crisis, another crisis, pag nasolve na another crisis na naman. Kahit po dito sa 22, chapter 2, 22 to 23, sabi niya, what do people get for all the toil and anxious striving which they labor under the sun? All their days, their work is grief and pain. Wow. Wow, mga kapatid. All their days, their work is grief and pain. Even at night, their minds do not rest. Karanas ba kayo mga kapatid? Kahit sa gabi ay, hindi kayo makatulog kasi iniisip niyo pa yung mga crisis sa buhay. Kaya sabi niya, these two
no, is meaningless, mga kapatid. Yan ang katotohanan po niyan, mga kapatid. Crisis, mga kapatid, are no respecter of person. Lahat tayo nakakaranas niyan. No? Kaya hindi tayo pwedeng makahatol. Hindi natin pwedeng hatulan ng ating kapwa sapagkat marami tayo, o lahat tayo nakakaranas ng crisis. Iba-iba nga lang pong degree. No? Pangalawa, crisis implement a re-examination, no, of our purpose. So, kapag dumarating daw po ang crisis sa buhay natin, ito po yung time na kailangan nating muling suriin ang layunin ng ating mga buhay. No, when the crisis came to Egypt, people were told to do one thing. Ano po yun, mga kapatid? Lahat ng mga taong nakaranas ng crisis sa Egypto, isang bagay lang po ang sinabi sa kanilang gagawin nila. Ano po yun? Sabi po sa Genesis 41:55, di ba? Go unto Joseph, and what he said to you, do. No? Pumunta kay Joseph, at kung anong sabihin ni Joseph, gawin ninyo. Alam niyo po ba, mga kapatid, from that moment on, the people of Egypt just had one purpose. O had just one purpose, mga kapatid. Isang purpose lang nila. They had just one duty. And they were to obey Joseph and do exactly what he said to do. So, ganun lang. Mga kapatid, sometimes it takes a crisis moment in our lives to remind us of our purpose in life. Sometimes we lost focus in life. Totoo yan. Ako personally, aminado ako, mga kapatid. Nawala din po ako sa purpose ng buhay minsan. And we find ourselves doing things the Lord doesn't want us to do. Yun pong hindi pinagagawa sa atin ng Panginoon, yun ang nagagawa natin. Going to places He doesn't want us to go, and being someone the Lord doesn't want us to be. Nawawala tayo sa focus. So, we are to be who He wants us to be, mga kapatid. Kung saan tayo papupuntahin ng Panginoon, kung anong paggagawa sa atin ng Panginoon, kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay natin, dapat ganun tayo. Sometimes, mga kapatid, kailangan pang tayo ay paranas ng Panginoon sa mga crisis na ito upang muli natin suriin yung ating purpose, mga kapatid. Whether we are in crisis or not, we need to ask ourselves a few questions, personal questions. What am I doing? Ano bang ginagawa ko? What does God want me to do? Ano bang gustong gawin ng Panginoon sa buhay ko? Am I being responsible and obedient to Him? Mga kapatid, remember, we exist to worship the Lord. Lahat ng ating mga ginagawa ay para po sa ikaluluwalhati ng Panginoon. That's our purpose in this life. Kung tayo ay nahihiwalay at na-out of focus tayo, nawawala na sa isip natin na yung kaisipan na ang atin pong layunin sa lupang ito ay magbigay luwalhati sa Panginoon, then the Lord will let us through some crisis for us to implement a re-examination of our purpose. And the last one, mga kapatid, ito po pala, tapos na pala ito. And the last one, we re-evaluate our priorities as a result of crisis. Yan. Isa, re-examination. Ito, re-evaluate our priorities. Ano ba mga priorities natin sa buhay? Alam niyo po, mga kapatid, sa Egypt, nung dumating po ang matinding kagutuman, suddenly, lahat ng mga tao, meron lamang pong isang priority, mga kapatid. Kung titingnan natin, ay yung kanilang kayamanan, yung possessions, yung kanilang malupain and power meant nothing. Wala na pong saysay yun sa kanila. Kasi yung kanilang pera, yung kanilang pong lupain, anumang meron silang mariarian, hindi po nila makain. What good is money when there is no food? Alam niyo pa na darating yung panahon na kahit ang maraming pera ay darating yung panahon na hindi na makakabili? Mga kapatid, alam ba natin yan? Pagdating po ng mga huling kapanahunan, kaya ngayon pa lang, yung pera mo, gamitin mo na sa mabuting gawain. What good are lands, power, and stuff when you are starving to death? Mga kapatid,
Itong mga tao ito ay na-realize nila mga kapatid na anumang meron sila ay wala pong kapakinabangan. No, they needed help they could only get from Joseph. Mga kapatid, as people move through life, katulad natin, pagka minsan, ay kailangan po nating tiyakin kung saan nakafocus ang ating mga kaisipan. Kung ano ang priority natin sa ating buhay, mga kapatid. Bakit? Sapagkat baka ang atin pong focus ay nasa trabaho na natin ahead of our families. Baka ang mga focus natin o ang priority natin, mga kapatid, ay yung recreation natin. No, yung personal kaysa sa pamilya. No, baka po yung ating mga plano, mga kapatid, ay iba sa plano ng Panginoon. O baka yung pamumuhay natin, mga kapatid, ay para lang mag-gratify yung ating mga makasarili na mga kagustuhan, with no regard for what God wants from us, mga kapatid. Kaya nga po, a crisis has the power to cause us to rethink the things that are most important in life. Kung kayo ay nakakaranas ng crisis ngayon, mga kapatid, you are reminded just how valuable you are, or your relationship with your spouse. When crisis comes, you are reminded just how important family is. When a crisis comes, you are reminded how valuable your church family is. When crisis comes, you are reminded of how just important your relationship with the Lord is, mga kapatid. Kaya nga po, bakit pa tayo mag-aantay ng crisis? O kahit man tayo man ay nakaranas ng crisis ngayon. Look at your own priorities today. Ano po ba talagang inuuna natin? Ang sarili o ating Panginoon? What is your real proper priority in life? Sarili o ang iba, mga kapatid? So this time na tayo ay mayroong mga crisis, kailangan po nating pagtuunan ito. At pag-aralan natin, katulad ng buhay ni Joseph, kung paano niya hinandle yung crisis, mga kapatid. Kung hindi ka pa nakakaranas ng crisis, kaibigan o kapatid, darating at darating yan. Kapag hindi natin, na ika nga po maalaman itong mga pamamaraan, paano dapat natin i-handle ang mga crisis, mga kapatid. Kaya nga po, when I look at the life of Joseph, I am reminded that he never did get free from crisis. Si Joseph, hindi, mga kapatid, magsasabi na wala siyang crisis. There's always seemed to be another battle in his life. But I find that God enabled Joseph to live a godly life for His glory. Amen? Lahat tayo, mga kapatid, mayroong crisis. Gusto nating dalhin yan sa Panginoon. Kaya nga po, do you need to come up and get your life lined up with His will? Kung inyo pong naririnig, ang tinig ng Panginoon ngayon at sinasabing, okay, lumapit ka sa aking anak ko at iyong igagak ang inyong mga pasanin sa buhay in crisis. Ang sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, mga kapatid. At kung meron mga crisis sa buhay natin, huwag tayong sumuko. Naalala niyo yung madalas nating inaawit, mga kapatid? Never give up. Jesus is coming, mga